Isang magandang araw o gabi sa inyong lahat, lalo na sa ating narrator Sir Alex. Ako si Jeffrey at ito ang aking kwentong nakakatakot na nais kong ibahagi. Mga karanasan kung paano naputol ang daliri sa aking paa at nawala ng tuluyan ang kuko nito. Nakatira kami sa paanan ng bundok. Tahimik ang lugar, bunsod ng hindi pa masyadong matao nung time na yon. Dala ng kahirapan, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ang naging trabaho ko po sir sa paglipas ng panahon ay pangunguma lamang o pagsasaka sa bukid. Ako yung naging katuwang ng aking mga magulang sa mga mabibigat na trabaho roon. Pero kahit ganun, okay lang, ang importante, lumalaban naman kami ng patas at walang inaapakan na tao. Kahit payak ang pamumuhay, kung magsikap ka lang ay hindi ka talaga magugutuman sa bukid. Mahilig akong mamingwit ng isda, Sir Alex. Kahit ako'y mag-isa lang, pumupunta talaga sa mga bahagi ng ilog kung saan hindi dinadaanan masyado ng tao. Sa ganung paraan, nakakahuli talaga ng mga isda at kadalasan inaabot ng dilim bago makauwi. Ewan ko ba Sir Alex, pero napakasarap lang sa pakiramdam at ganado akong kumain sa tuwing nasa hapag na ang isdang aking pinaghirapan na mahuli. Halos araw-araw ko po itong ginagawa kasi nga kahiligan ko na ang mamingwit ng isda. Kung minsan may mga sumasamang bata, ngunit kadalasan ay ako lang talaga na mag-isa. So, dako tayo sa pinakabuod ng kwento. Isang araw, tanghaling tapat, nagpunta ako sa isang sapa sa bundok. Matagal-tagal na rin kasi na hindi ko napuntahan ang lugar na yon. Kaya excited pa ako noon dahil alam kong may mahuhuli talaga na isda. Napakagandang pwestuhan dahil napakalinaw ng tubig. Medyo malayo-layo nga lang ng konti na kung tatansyahin natin Sir Alex, kulang-kulang 1 oras din ang lakaran bago marating. Malapit lang naman kung tutuusin, kaso akyat baba ang daanan doon mahirap. At masukal pa kung kaya natatagalan talaga, lalo na kapag galing sa ulan ang panahon. Walang katao-tao ang bahaging yon. Walang kabahayan at ang makikita mo lang sa palibot ay puro kakahuyan at nagsisitaasang mga talahiban. So eto na nga, pumwesto na ako sa ilalim ng punong kahoy. At habang binabantayan ang palutang ng aking bingwit sa tubig, maya-maya noon nagtaka ako sir dahil may narinig akong mga tampisaw sa tubig sa malapit na para bang may babaeng naliligo, kung kaya dala ng kuryosidad, iniwan ko muna ang aking bingwit sa tubig at sinundan ang pinagmula ng ingay. Sabi ko pa, baka may nagpiknik lang at baka may nakadiskobre na magandang tambayan ang sapang yon, kung kaya doon sila naligo. Hinanap ko ito Sir Alex at habang naglalakad sa gilid ng sapa, dinala ako ng ingay sa isang makapal na talahiban sa unahan kung saan pakorba na ang agos ng tubig. Pagkahawi ko sa mga talahib Sir Alex, ilang metro ang layo mula sa aking kinaroroonan, bumungad sa aking mga mata ang isang babaeng naliligo. Sa paningin ko ay sobrang ganda niya, nag-iisang nagtatampisaw sa tubig. Napakanipis ng puting damit na kasuotan nito. Yun bang parang kita na ang kaluluwa Sir Alex, kung kaya nangatal talaga ang aking katawan nun. Hindi ngatal sa takot kundi nanginig sa sobrang pagkasabik dahil nga sa mga comics ko lang nakikita ang ganung kasuotan. Lalaki ako sir kaya ano ba yung mararamdaman natin, di ba? Siyempre, ganun talaga ang magiging reaksyon. So ang ginawa ko ay nagkubli ako at pinanood ang dalaga. Pero maya-maya nun, nakaramdam ako ng pagkagilty. Sabi ko pa sa aking sarili,
Mali ang aking ginagawa kasi nga nanunood ng halos hubad na katawan ng isang babae. Ngunit nung tatalikod na sana ako para lilisan, laking pagtataka ko sir dahil lumingon yung dalaga sa kinaroroonan ko at tinawag niya ako. Hoy lalaki, tulungan mo muna ako rito. Naipit kasi ang aking paa sa bato sa ilalim ng tubig. Ha? Napansin mo pala ako? Oo, kanina pa. Halika, tulungan mo ako. Sige, sandali. Iikot lang ako sa ibabaw para makarating dyan. Dali-dali na akong tumayo Sir Alex at umakyat sa ibabaw ng sapa para tulungan yung babae. Napaka-advance na ng aking iniisip ng mga sandaling yon. Mukhang magkakaroon na ng babaeng kaibigan at baka pag sinuwerte ay maging kasintahan. Ngunit pagkababa ko sa mismong kinaroroonan ng dalaga, ganun na lang ang aking pagtataka Sir Alex dahil wala na yung babae roon. At eto pa, may hangin na dumampi sa aking mukha at bigla akong kinilabutan na as in nanayo talaga ang balahibo ko sa batok. Sa puntong yon ay alam kong may mali kaya naisipan kong umahon na sa tubig. Ngunit sa maniwala kayo o hindi, may kamay na humawak sa aking paa Sir Alex sa ilalim ng tubig kaya hindi ako makaahon. Hindi naman masyadong malalim ang bahaging yon, hanggang tuhod lang. Pero ramdam ko talaga ang mahigpit na kamay na humawak sa aking paa na para bang ayaw akong paalisin. Sa sobrang takot Sir Alex kasi nga parang hindi na ako makagalaw, hinataw ko ito ng ilang beses gamit ang aking itak hanggang sa hindi inaasahan. Natamaan ang isang daliri ng aking paa na nagresulta sa pagkaputol ng dulo nito, yung bahagi po na may kuko. At eto pa, sa kabila ng aking pagtataga sa tubig Sir Alex, nandun pa rin nararamdaman ko yung mahigpit na pagkahawak ng kamay sa aking paa. Kung baga, tumatagos lang yung aking itak dito. Sa puntong yon ay napasigaw na ako ng tulong kasi hindi talaga ako makaahon at dahan-dahan pa na lumulubog pa ilalim. Akala ko'y katapusan ko na Sir Alex sapagkat alam kong walang makakatulong dun sa akin. Hanggang sa nabanggit ko ang mga katagang Jesus, tulungan mo ako. Sa sandaling mabigkas ko ang pangalan ng Diyos, bumitaw yung parang kamay na nakakapit sa aking paa. Doon pa lamang ako nakagalaw, nakaahon kaya wala nang sinayang na oras. Agad nang tumakbo, pabalik sa amin at iniwan na ang aking bingwit pati na ang tsinelas. Sa labis na pagkasindak Sir Alex, hindi ko na alintana ang mga matutulis na bato sa tinatakbuhan ko. Ilang beses na talisod at nadapa pero patuloy lang hanggang sa makarating sa bahay namin. Nag-alala ang aking nanay kasi nakita niyang napakaraming sugat at naputol pa ang isang daliri ng aking paa. Ang ginawa ni Papa, tinalian lang ng tela at nilagyan ng langis na nakakagaling ng sugat at kung hindi ako nagkakamali yun po yung Biyernes Santo na tawag. Di ko talaga maunawaan kung anong klaseng karanasan ang nangyari sa akin na yon. Pero sabi ng aking mga magulang, malamang sa malamang ay naingkanto raw ako. Tataka-taka na sa ilang beses kong pabalik-balik sa naturang sapa, nangyari sa akin ang ganon. Kung minsan talaga, hindi natin alam kung anong meron sa mundo. Puno ng hiwaga at may mga bagay na talaga namang hindi maipaliwanag ng siyensya. Simula noon, hindi na ako bumalik sa ilog na yon na binansagan naming ilog na may nanghihila sa ilalim. Ganon pa man, kung ano man ang pangyayari na yon, laking pasalamat ko na lang dahil hindi naman po ako napano at hindi rin buong daliri ng aking paa ang naputol kundi yung sa dulo lang. Yun ang dahilan Sir Alex kung bakit hindi na tumubo ang kuko. Hindi lang nagtatapos doon ang nakakatakot na kwento sa lugar namin dahil itong susunod talaga namang nakakapangilabot.
Wala ang aking mga magulang at kapatid noon sa bahay dahil nagpunta sila sa kabilang bayan buhat ng fiesta sa lugar ng tiyahin ko. Pero kasama ko noon ang aking pinsan na si Nilbert dahil tagkopra nung time na yon. Tuwing fiesta sa lugar ng aking tiyahin, nandun din talaga sina mama. Bihira lang mag-absent sa ganong okasyon kasi nga masasarap ang mga putahing hinahanda at makabitbit pa pag uwi sa bahay. So ayun na nga, dalawa lang kami ni Nilbert noon. Alas 4 ng hapon, nagpunta kami sa ilog at namingwit ng mga isda para gawing ulam. Pero ibang ilog na ito, sir, hindi na yung dati na may nanghihila sa ilalim. Bale malapit lang ito sa bahay namin, siguro mga 10 minuto lang ang lakaran. Magtatakip silim na nang maisipan naming umuwi. Ngunit dahil dadalawang halwan lang ang nahuli naming isda, maliliit pa. Kaya naisipan ni Nilbert na manguha muna ng palaka na aadubuhin sa gata. At dahil masarap yon, Sir Alex, agad na naming ginawa. At nung nakakuha na ng medyo marami, nilinisan na kagad ng pinsan ko sa sapa. Tinanggal yung mga nakakalason na bahagi ng palaka, mga ugat, baga, bituka at kung ano-ano pa. Madilim na nang matapos kami at habang naglalakad sa makipot na daanan, may narinig kaming ingay ng aswang na siguro 3 beses ang paghuni nito, Sir Alex, kung hindi ako nagkakamali. Sa takot, kumaripas ako ng takbo pero ang pinsan ko siguro nagulat sa bigla kong pagtakbo, pag-iwan sa kanya. Kaya nagalit ito at mura ng mura. Ang sabi niya bakit daw matatakot, hindi naman daw aswang yung humuni kundi ibon lang sa gubat. Kaya naman huminto na rin ako. Medyo nakakatakot din kasi ang daan doon, Sir Alex, dahil mag-isa lang ako na tumatakbo noon. Kaya huminto na rin dahil baka ako naman ang harangan ng aswang sa unahan. So habang naglalakad na kami, sabi ng aking pinsan, sobrang matatakutin ko raw. Kaunting huni lang ng ibon, parang mamamatay na sa takot. Di pa nasanay sa mga ganoong klaseng huni, marami namang ganun doon. Na pag-aakala talaga ni Nilbert, ordinaryong ibon lang. At dagdag na sabi nito, kung aswang man talaga yon, aniya, takot din na lumapit dahil may itak kami. Tapos nagbiro siya na kung babaeng aswang gahasain na lang daw. Nang bigla na lang humuni ulit, Sir Alex, na akala mo nasa uluhan lang kung kaya sa puntong yon. Nagunahan kami sa pagkaripas ng takbo hanggang makarating sa aming bahay. Sabi ko sa iyo, aswang yun eh. Ayaw mong maniwala. Nagawa mo pang magbiro. Hindi ko naman alam na aswang talaga yun. Kala ko ba hindi ka takot? Ay, biro lang naman yun, insan. Yan, magbiro ka pa at baka ikaw ang maghahasa ng aswang. Biro kay alam mo namang maririnig ka niyan. O sige na tol, wala na yun. Tara na, lutuin na lang natin tong mga palaka at nang makakain na. Tapos na kaming kumain nun, Sir Alex. Pagpatak ng alas 8 pasado ng gabi kung kailan nakahiga na kaming pareho. Naramdaman naming bigla na lang umuga yung bahay. Sa lugar namin, sir, kung minsan alas 8 pa lang ay tulog na ang mga tao at madaling araw naman gumigising. Pero nung gabi na yon, ay hindi kami nakatulog agad dahil sa mga naging karanasan sa sapa. Tol, lindol no? Oo nga, mahina lang. So binuksan namin ang bintana at nanatiling nakahiga habang nakiramdam. Sa isip-isip naming dalawa, Sir Alex, kung lalakas ang lindol ay tatalo na lang kami sa bintana. Dati kasi ay nakaranas kami ng malakas na lindol dahilan ng pagkasira ng iilang bahay doon. At yun na nga po, ilang sandali lang ay tumigil naman yung lindol o yung pag-uga ng bahay na sinundan naman ng pagkalabog sa dingding ng kwarto kung saan kami natutulog ng pinsan ko na parang may bagay na tumalbog. Dala ng pagtataka na baka poste ng sampayan na tumba, tumayo kaming dalawa ni Nilbert at dumungaw sa bintana. Wala naman kaming nakitang kung ano roon kundi aso namin na paikot-ikot sa bahay. Siguro, siya yung dahilan kung bakit may kumalabog. At siya nga pala kung hindi nyo na itatanong,
Yung bahay po namin, Sir Alex, ay tipikal na pang-probinsya ang disenyo. Mataas ang silong, yari sa kawayan ang sahig at kalakat naman ng dingding, habang yung bubong ay yari sa yero. At eto na nga po. Yung bintana namin, sir, ay hinayaan lang namin na nakabukas at matatanaw kahit na nakahiga ang isang puno ng niyog di kalayuan. Nang maya-maya nun, napansin kong may kung anong nilalang na nakayakap at gumagalaw sa puno na yon. Maliit lang naman, parang bayawak lang sa tingin ko, pero ilang sandali pa, tinatahulan ito ng aso hanggang sa tumigil lang din ng kusa. Palatandaan na wala na yung nilalang na kanyang nakikita. Ngunit ang napansin namin nun, Sir Alex, yung tahol ng aso para bang umiiyak ito at hindi siya lumalapit sa puno. Nasa haligi lang banda ito ng silong habang tumatahol. Nasabi na lang namin may pagkatalawan o matatakutin na aso pagdating sa mga bayawak. Ang hindi namin namalayan, iba na pala ang kanyang nakikita. So kami noon ng aking pinsan ay parang wala lang, nanatiling nakahiga at nagkukwentuhan tungkol sa naging karanasan namin sa aswang sa may sapa. Nagkatawanan pa nga kami dahil kung naiwan ko si Nilbert noon, siguradong ginahasa na siya ng aswang kasi nga nagsalita siya ng ganon. Nung mag-aalas 12 na, sir, kung kailan antok na kaming pareho, tumayo ako para isirado na ang bintana. Sobrang tahimik na ng paligid nun. Wala na rin yung aso namin kasi nasa kusina na ito sa kanyang tinutulugan. Nung papalapit na sa bintana, nanlaki ang aking mata, Sir Alex, dahil parang may gagamba sa gitna na sobrang laki ng mga galamay. Kulay itim, nakakatakot dahil gumagalaw ito. So napaatras ako at kinalabit si Nilbert. Ang ginawa namin, Sir Alex, kumuha ng jungle bolo at pamalo naman sa akin, kumuha na rin ng sulo, tapos inilapit namin doon sa parang gagamba. Nang sinundot ko ito, Sir Alex, ng dahan-dahan, halos himatayin kami sa nerbiyos ng aking pinsan. Hindi makagalaw at natuliro pa sa nasilayan. E paano ba naman kasi? Sa sandaling sinundot ko ito, laking gulat at taranta naming pareho dahil bigla na lang humiwalay at kumapit naman tapos umangat yung ulo sa labas. Doon lang namin napagtanto, aswang na pala ang inakala naming gagamba. Mga kamay pala niya ang nakakapit sa bintana. Nagbabagas sa pula ang mga mata, matutulis at mahahaba ang daliri. Maitim at mabalasik ang mukha, gumagalaw ang buhok at mayroong mahahabang pangil. Sa tingin ko ay isang babaeng aswang dahil mahaba ang buhok nito. Sa sobrang nerbiyos, Sir Alex, nabato ko ang aswang ng aking hawak na pamalo, pati yung radyong di baterya ng aking mga magulang. Binato ko na rin sa kanya. Hindi man lang natamaan dahil binababa lang ang kanyang ulo, kaya kinuha ko na ang itak at balak ko sanang hahatawin. Doon pa lamang bumitaw ang aswang kaya dali-dali na naming sinarado ang bintana. Pati sa kabilang kwarto, sa kusina, sinigurado naming nakalak ang mga pinto at bintana. Doon lamang namin napuna, Sir Alex, yung aso pala ay takot din at naghihintay lang na mabuksan ang pinto sa kusina dahil gusto nitong pumasok. So ang ginawa namin, pinapasok na rin ito sa bahay at sabay kaming tatlo sa kwarto. Sa nangyari, para rin kaming mga aso ng pinsan ko. Dilat ang mga mata magdamag at mag-uumaga na ng makatulog. Matapos ang pangyayari na yon, kapag nakakarinig kami ng mga kakaibang tinig sa palibot, lalo na kapag gabi na, hinahayaan namin talaga sa takot na baka maulit ang pangyayari. Hindi biro ang makakita ng aswang ng harap-harapan at siguro'y sinundan kami ng nilalang na yon dahil nais nitong mangyari ang biro ng aking pinsan na gahasa.
At yun na po sir ang aking maiikling kwento. Marami pa po akong ibabahagi pero sa susunod na lang ang iba. Hanggang sa muli. Jeffrey ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.